ating pag-sharing. Sa lahat ng ginagawa natin, ang Diyos ang naluwalhati dito sapagkat salita niya ang ating pinag-aralan. Okay? So, lahat ng bagay kaya naman natin i-reconcile. So, ang topic ay sino ang totoong tagapaglikha? Ang Ama ba o si Kristo? So, sabi naman ng Biblia, iisa lang ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Ngayon, si Kristo, mayroon ding panahon na siya ay co-creator ng Ama, pero dapat natin ipwisto o ilagay natin sa tamang kalalagayan kung sa tamang panahon kung kailan siya naging co-creator ng Ama. Okay? So sa akin naman, ito ang point of view na ating ipapakita. Sana matapos ko ng 5 minutes eksakto. Sa ating kalalagayan, hindi ako papayag, kahit siguro kayo din, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang at may-ari ng lahat ng bagay at naglikha ng lahat ng bagay, ay mayroon siyang katuwang na maglikha. Yan ang nakita ko ha, yan ang ipapakita ko sa inyo, sapagkat para sa akin, isipin natin, kung ang Diyos ko pala ay nangangailangan siya ng katuwang o katulong sa paglikha, sasabihin ko sa inyo, hindi siya totoong Diyos. Hindi siya totoong Diyos kung nangangailangan pa siya ng katulong. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay at pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya sabi ko nga, kung ang Diyos na Ama ay nangangailangan ito ng katuwang o katulong sa paglalang, hindi siya totoong Diyos. Kung gano'n ang pagkaunawa ng tao, lalabas siya na siya ay Diyos-Diyusan sa kanyang pagkaunawa. Mayroon natin ipapakita, kagaya ng 1 John 5:20. Maraming nasinsay dito sa talatang ito. Lilinawin natin ang 1 John 5:20. At sa baba, may babala si Apostol Juan. Okay. 1 John 5:20. Ang sabi dyan, sa Tagalog ko babasahin, 1 John 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino daw ang naparito? Ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ang naparito. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Sino ang nagbigay ng kaunawaan? Yung anak ng Diyos. Na ano daw? Upang ating makilala siya na totoo. Sino ang dapat makilala ng sangkatauhan na siya ay totoo? Siyempre yung Ama na ipinakilala ng anak. Malinaw ba mga kapatid? At pangalawa, ang dugtong, at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sino itong pangalawang totoo? Siyempre sa anak ng Diyos na ang Panginoon Kristo na isinugo ng Ama. Sa makatoy bagay sa Kanyang anak na si Kristo. Ibig sabihin, sa kwento ng Biblia, natapos ang Kanyang kwento. May tuldok yan mga kapatid. Sa pagbabasa kasi ng iba, sinusulkat nila, dire-diretso, sa makatoy bagay ang anak, sa makatoy bagay sa Kanyang anak na si Kristo, ito ang tunay na Diyos. Diniretso sa pagbasa. May tuldok mga kapatid. Pag sinabing tuldok, natatapos ang kwento. At ang karugtong, ito ang tunay na Diyos. At ang buhay na walang hanggan. Sino daw ang tunay na Diyos? Yung Ama na ipinakilala ng anak. Na ang anak naman ay isinugo ng Ama upang bigyan tayo ng tamang pagkaunawa. Ano ang babala sa kasunod na talata? Sa verse 21. Anong sabi ni Apostol Juan? Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Bakit nagkaroon ng babala si Apostol Juan? Sapagkat kung ang pag-aunawa mo sa Diyos ay hindi tama pag-aunawa, Diyos-Diyusan ang labas mo, kapatid. Diyos-Diyusan.